malinaw ang paanyaya sa atin ng mga pagbasa ngayong araw. Magbalik loob at makipagkasundo. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel, pinapawi ng Diyos ang maling paniniwala na nakatali tayo sa ating nakaraan. We are not judged by God by our past mistakes, kundi kung ano nga tayo ngayon, kung hanggang saan tayo po pwedeng magbago. Aniya sinasabi niya, kung ang masama ay magsisi at magbagong buhay, siya'y mabubuhay. At kung ang matuwid naman ay tumalikod sa kabutihan, pananagutan niya iyon. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kakaluguran, hindi tayo ikinakahon ng Diyos sa ating kahapon. Laging may pagkakataon para sa pagpapanibago ng buhay. Ibig sabihin, God is a God of many second chances. Hindi niya titingnan ang nakaraan mo. Hindi niya titingnan ang mga nakalipas mo. Ang titingnan niya ang pusong kayang magbago. Ang pusong kayang sumunod sa Kanya. Napakaganda nito ngayong Kwaresma, mga kakaluguran. Ang pagsisisi ay hindi simpleng paghingi lang ng tawad. Ito ay konkretong pagtalikod sa kasalanan at pagpili ng tama at wasto sa buhay. Ang awa ng Diyos ay hindi sentimental feeling. Ito ay nagbibigay ng panibagong buhay sa tunay na nagsisisi. Sa ating ebanghelyo naman, in the gospel, mas pinatindi o pinaigting pa ni Jesus ang hamon o ang challenge sa atin ngayong araw. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa batas. Sabi niya, kung may galit ka sa iyong kapatid, kung may hindi pagkakaunawaan, ayusin mo muna iyon bago ka mag-alay sa dambana. Para kay Jesus, ang tunay na kabanalan ay nakikita sa maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Napakalinaw ng mensahe, mga kakaluguran. Walang tunay na pakipagkasundo sa Diyos kung may tinatago tayong sama ng loob sa ating kapwa. Walang saysay ang ating pananalangin, walang saysay ang ating pag-aayuno, walang saysay ang mga Lenten practices natin sa harap ng Diyos kung sa loob natin ay may sama tayo ng loob sa isa't isa. Kung meron tayong mga kinikimkim na mga resentments sa ating kapwa. Ang hamon, bago ka mag-offer ng iyong regalo sa Diyos sa dambana, kung naisip mong, ay, meron pala akong hindi kasundo ngayon, manapang humingi ng tawad sa Kanya bago ka mag-alay ng iyong regalo sa Diyos sa Kanyang dambana. Walang saysay ang handog mong regalo sa Diyos kung puno ka naman ng galit sa puso. Mga kakaluguran, lalo na sa panahong ito ng Kwaresma, marahil may mga tao tayong kailangang lapitan ngayon. May mga salitang dapat bitiwan, patawad. May mga sagot na dapat hilumin. May mga sugat na dapat hilumin. Mahirap, oo, pero doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang hustisya na hinihingi ni Jesus ay hustisyang nagmumula sa pusong binago ng awa ng Diyos. Ang kabanalang nais niya ay hindi lamang tama sa batas, kundi tama sa pag-ibig. Kaya nga ba sinabi ng Panginoong Hesukristo sa unahan ng ating ebanghelyo, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. Ano nga ba ang righteousness ng mga scribes and Pharisees? They were just following the laws, word for word. Yun ang kanilang righteousness, pagsunod sa mga batas. Pero hindi nila naisip na ang batas pala ay may spirit na tinatawag. Ang tunay
na nag-aalay o ang tunay na pagsunod sa Diyos ay yung hindi lamang sinusunod ang batas, kundi sinusunod ang nais ng Diyos, sinusunod ang mga gusto ng Diyos sa ating puso. That's the difference. You may follow the laws regularly, consistently, pero sa puso mo naman, may mga hindi ka nais-nais. You do not follow the laws of God or the laws in any way. Mas manapang tingnan natin sa ating buhay, tingnan mo sa iyong sarili, may mga tao bang kailangan mong hingan ng patawad? May mga tao bang kailangan mong patawarin ngayong araw? Ito yung challenge sa atin. Tanungin natin ang sarili, mayroon ba akong kailangang patawarin? Mayroon ba akong dapat hingan ng tawad? Mga kakaluguran, ang Kwaresma ay hindi lang panahon ng pag-aayuno at sakripisyo. Ito ay panahon ng pakikipagkasundo, hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating sarili at sa ating kapwa. At kapag ginawa natin ito, mararanasan natin ang pangako ng unang pagbasa. Sabi, siya'y tiyak na mabubuhay. My dear brothers and sisters, you want to live? Gusto mong mabuhay? Ang sagot dyan, magbagong buhay at makipagkasundo sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa. Amen.